Breaking news ngayon mga kababayan, kasalukuyang nagkakaroon ng explosive eruption yung Canlaon Volcano po sa Negros Oriental. Yan po ang report ng PHIVOLCS. Matindi po. Matagal na ito na pumuputok, pero ngayon po kanina na mga pasado alas 5 ng umaga nang magkaroon ng explosive eruption siya. Ayan po mga kababayan, nakuna ng video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayan. Ayan, very dangerous pa ganyan sa mga surrounding barangays. Pero matagal na rin po, mga kababayan, silang inalis dyan sa paligid na sa mga evacuation centers for several months na, mga kababayan, na magsimula na magpakita ng restiveness ang Canlaon Volcano sa Negros Oriental. So sa report ng DCRH, nagsimula ito 5:51 AM kanina, April 8. And sabi, the eruption is producing voluminous vent fume approximately 4,000 meters tall that is drifting southwest. Yung mga pyroclastic density currents or PDCs descended the slopes on general southern edifice based on the IP and thermal camera monitors. Alert level 3 prevails over Canlaon Volcano ayon mga kababayan sa report ng PHIVOLCS. So ang Canlaon Volcano, mga kababayan, very active din siya tulad ng aming Mayon Volcano dito. Isa siya sa tinatawag na stratovolcano. Ibig sabihin, tulad ng aming Mayon Volcano, cone shape siya. Parang yung cone ng, yung elevated siya, ganyan ang cone. Diba? Ganyan. Na-form siya siyempre sa mga series of, overtime, series of eruption. Siyempre, yung mga magma na tumataas, lumalabas siya pag pumuputok, yon ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng cone na ganyan. Naiimbak siya, natatambak siya sa taas sa mga pagputok niya. Then yung iba, siyempre, dumadaos-dos, kaya napo-form yung cone shape. Kaya ang tawag, stratovolcano. So ganyan ang itsura, mga kababayan, ng mga stratovolcano. So, ingat-ingat lang po mga kababayan natin dyan sa malapit sa Canlaon Volcano, dyan sa Canlaon City, Negros Oriental. 2 months ago, I think nabisita dyan, bumisita yung ating Pangulong Bongbong Marcos para tulungan yung mga evacuees. Early last month, miniting ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga officials para sa long-term solution, long-term response para dito sa mga affected families ng Canlaon Volcano eruption. Kasama sa napag-usapan yung pag-identify po ng ligtas na mga evacuation sites. At saka siyempre, yung permanent solution po, permanent relocation sites, tulad ng ginawa dito sa amin sa pag-erupt ng Mayon Volcano. May mga in-identify na mga relocation sites para hindi palagi na lang po kada bes pumuputok yung bulkan, comes the disruption sa kanilang mga livelihood in economic activities. So may inorganize na dyan na task force, Canlaon. Ito yung sabi dito, in organizing the National Task Force on Canlaon, the President said he prefers to keep the composition small with the DNT, OCD as lead. He stressed the need for a plan to move people out of danger zones and build large evacuation centers for Canlaon-affected residents. Sabi ng ating Pangulo, that's the one item we have to decide on the location of the evacuation centers. Once again, let's coordinate very closely with the local governments. They already have some proposals
Tingnan lang natin kung talagang it's scientifically correct in terms of the choice. And then, let's see how we regulate the rebuilding in the different towns. The President also told the agencies to continue supporting affected localities, citing the good coordination between the national and local governments. Officials from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLC, said that the eastern side of Canlaon volcano is still inflating, at least at the upper slopes, recording 9 tremors in the past 24 hours. Ito na nga po yung latest, mga kababayan. Biglang sumabog po at makita natin yung explosive eruption niya at paglabas ng mga pyroclastic materials. Matindi po. Yan o. Grabe po. Napakainit yan. Yang usok na yan, mga kababayan. May nangyari niyan sa amin dito sa Mayon Volcano. Tinamaan niyang asphalt na napakainit. Ayun, nangamatay po kasi nagtatanim sila, inabutan nagtatanim sa slope ng Mayon Volcano. So, malamang sa malamang dito, ganun din, may mga residents din dyan na kaya inalis na sila kasi very fertile po ang slope ng volcano. Very fertile po siya. Kaya gustong-gusto ng mga farmers ang nagtatanim dyan. Napakataba ng lupa, mga kababayan. O, diba? First eruption ng Canlaon Volcano, mga kababayan. Isang stratovolcano sa Canlaon City, Negros Oriental. Matagal pala to. Yan, red na yan, mga kababayan, ng Negros Oriental. Yan ang itsura ng Canlaon pag hindi pumuputok. Napakagandang bundok din. At ang Negros Oriental, mga kababayan, may mga napakagandang mga tourist destinations din. Ayan diba? Yan ang mga napakagandang tanawin sa Negros Oriental na madalas dayuhin, mga kababayan, ng mga tao. Yan po ang konting kaalaman tungkol sa lalawigan ng Negros Oriental. Yan po yung ating short video dito sa ating Life with Dante M. Yung mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating bagong channel, click subscribe lang po. At pag-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan yung ating channel. Dito po, hindi na mga politika yung ating pag-uusapan. It is about life. Everything about life, mga kababayan. Pwede din kayo na mag-share ng inyong mga kwento, success stories, mga struggles ninyo, tulad ng mga struggles ng mga evacuee sa Canlaon. Di ba? About relationships with your kids, relasyon ng magjowa, mag-asawa. That way, mga kababayan, sa pag-share ninyo ng inyong mga kwento, marami tayong mapupulot na aral. Marami tayong matututunan. Yun ang objective nitong channel na to na in-establish nating bago. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.